na mayroong dalawang importanteng bagay na pinakamahalaga sa buhay ng tao. Sa tingin niyo po ano yun? No? Sabihin ko na agad, no? Para mabilis tayo. Una, yung araw na pinanganak ka sa mundong ito. At pangalawa, yung araw na maintindihan mo kung bakit. Amen. Sino po dito magsasabi o tinatanong niya, bakit kaya ako nabuhay? Taas po ang kamay. Amen, no? Alos karamihan sa atin, iniisip mo kung ano ba yung purpose ng buhay mo. Amen. Alam niyo po kahapon sa Blazing Achievers, pinag-usapan po namin about understanding calling. Amen. Ang calling po ay tawag ng Diyos sa ating sa ating lahat. Amen. Sabi dito, God has given you a specific calling that you must fulfill. Amen. Whether you feel it or not, or kahit na parang tingin mo, hindi ka qualified doon sa purpose ni Lord, o sa tingin mo walang kwenta yung buhay mo, gusto ko sabihin sa'yo na mayroong specific call si Lord sa'yo. Amen. Praise God. We talk about general calling for every single Christians, no? So lahat po tayo ay may calling, no? Yung pangalawa, God has called you for the things that you were born to do. Okay? Tinawag ka ng Diyos sa bagay na dapat mong gawin sa mundong ito. Amen. Sino po dito gustong malaman yon? Amen. Praise God. No? Ngayon, kahapon pinag-usapan natin, ano ba yung general call? Meron ka po kasi tinatawag na general call for all the Christian, no? It involves following Jesus, forsaking sin, and fishing for souls. And as we involve in the general call of God for our lives, God's specific call will become evident with time. Amen? So as you get involved with the general call of God, God's specific will for your life will become clear with time. Okay? Naintindihan niyo po yon? Sabi po doon, kapag tayo daw ay nagkakaroon ng participation sa general or revealed calling ni Lord sa buhay natin, ano daw yon? Following Jesus, forsaking sin, and fishing for souls. Kapag tayo daw ay nakapaloob doon sa general calling ng will of God, yung specific call na ibinigay sa ng Diyos is mas lalong nagiging malinaw. Amen po ba? Amen. Sino po dito naniniwala may tawag siya sa Diyos? Amen, no? Kasi kahit na hindi mo tanggapin, ang totoo may tawag ako sa iyong Panginoon, no? Hanggat hindi ka pa patay, hindi pa tapos si Lord. Amen? Amen po ba? Hanggat buhay ka, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen. And then kahapon, no, nabanggit din namin doon is a career is a platform for a calling to become fruitful. Sino po dito mayroong career? Pag sinabi pong career, ito po yung career is something na pinili mo. Career is something na kumikita ka ng pera dyan. Tama ba? As long as hindi yan illegal, as long as hindi yan nakakasakit ng ibang tao, no? At as long as na ikaw ay patuloy na nakakapagtrabaho, yun ay career. At ang sabi doon kahapon na pag-usapan namin, career is a platform for a calling to become fruitful. Amen? Sino po dito may career? May business ka, may trabaho ka. Amen? Praise God. Minsan, kaya daw tayo na-depress about sa career natin dahil minsan hindi natin naluluwalhati ang Panginoon. Tama ba? Minsan yung career na meron ka, no, hindi mo siya na-dedicate sa Panginoon. Kaya minsan parang, Lord, ano ba, maglilipat na ba ako ng ibang work? Ano ba, Lord, di ba? So, we need na yung career natin is magle-leverage sa ating calling. Amen ba? Madaming Christian, no, pinag-iigihan nila yung career nila at wala naman pong masama doon. Amen? Pero minsan, nakakalimutan nila si Jesus. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, nakakalimutan mo ba si Jesus? Oh, sumagot ba? Sumagot ba? Ayan. So, marami sa ating gusto natin na sa career natin magtagumpay tayo, tama ba? Talagang pinag-aaralan mo kasi gusto mo ma-inspire sa'yo yung maraming kabataan. Amen? Gusto mo ma-inspire sa'yo yung maraming born again, kaya mo pinag-iigihan yan. No? Pero gusto kong sabihin sa inyo, si Jesus, hindi siya naparito para mag-inspire. Naparito si Jesus para magligtas. Amen ba? Ngayon, kaya ka narito, kaya ka buhay, hindi para mag-inspired lang ng buhay ng ibang tao. Hindi para sabihin lang sa iba, ito yung narating ko sa career ko, ito yung meron ako, business ako, kailangan ma-inspire kayo kasi ito yung naranasan ko. No! Kaya ka narito, dahil may purpose ang Diyos sa'yo. At saan ka man, magtagumpay ka man sa career na meron ka, no?
Hindi yan para mag-inspire lang ng iba, kundi para umabot ng iba, para mangaral sa iba, amen? Para makarinig ang ibang mga tao. I want to share my testimony na itong introduction ko sa aking i-share ngayong umagang ito. Naalala niyo po, diba, nagkaroon ako ng testimony about my career life, no, sa Alveo. Talagang, grabe, nagpapasalamat ako sa Diyos because I believe na si Lord talagang binigyan ako ng blessing doon. No? Nakabenta ako doon. No? Hindi ko na sasabihin kung magkano. Pero grabe yung blessing. Talagang sabi ko, Lord, grabe ka. No? And dumating yung time na talagang sabi ko, nagkaroon ako ng mga plano. Sabi ko, Lord, ito yung plano ko. After ko makabenta, meron kasi kami tinatawag na goal frame. So, first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, gumawa ako ng frame. No, hindi ko na napakita kasi inaantok na kasi ako. Hindi, joke lang. Hindi ko napakita kasi, tawag dito, sabi ko, Lord, ito yung mga plano ko. I pray na makabenta ko ulit nitong quarter ng 2024. Kasi last 2023 ko siya nakuha yung sale na yon. Tapos, sabi ko, Lord, ito gusto ko makuha ulit ng second quarter, third quarter. Alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Sabi sa katabi, mabuti si Lord. Alam niyo kung bakit? Hindi niya binigay sa akin. Amen? Alam niyo minsan, yung mga bagay na desisyon natin, hindi binibigay ng Diyos kasi hindi ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sabi ko, I am overwhelmed sa mga dreams ko. Dumating yung time na nasa Alabang ako, doon ako nag-i-stay. Sobra ako nadidepress. No? Sobra akong, nagkaroon ako ng anxiety, no? Na-overwhelm ako sa sarili kong mga desisyon na pinipilit ko na, Lord, ito yung plano ko. Di ba ginawa mo na sa akin last 2023? Bakit hindi mo gawin sa akin ngayon? Pero ang totoo, nung time na nilalaban ko siya sa prayer, I know in my heart, in my spirit, na napapalayo yung puso ko sa Kanya. Meron po ba dito meron kang pinagpipray kay God na, Lord, eto, di ba, okay naman to, para naman to sa pamilya ko. Lord, di ba, sabi mo, pangako mo, pero ang totoo, yung puso mo, yung spirito mo, malayong-malayo na sa Kanya. Meron po ba? Amen. Praise God. Alam niyo po, akala ko magugustuhan ni Lord yung plano ko. Kung titingnan, okay naman, wala namang masama. No, para naman sa pamilya ko, para naman sa ministry ko. Amen. Pero kung totoo, nawawala na yung heart ko sa ministry ko, sa J-group ko, lahat. Then dumating yung time to make the long story short, nagpray ako kay God. Sabi ko, Lord, ibalik mo ako kung saan ako dapat. Amen? Kasi minsan overwhelmed ka ng mga bagay na plano mo lang, no? Pero hindi plano ni Lord para sa'yo. Amen? Minsan kasi sabi nga, di ba, sa Biblia, may paraan ng tao na sa tingin mo ay tama, pero ang totoo ay kapahamakan. No? So mas higit ang plano ng Diyos sa plano natin. Amen. Praise God. No? Dumating ako sa punto ng buhay ko na lunod na ako sa depression kasi I'm expecting na magugustuhan at gagabayan ng Diyos. No? Kahit anong gawin ko, hanap ako ng client, nagmamaning ako, sabi ko, Lord, di ba ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ulitin ngayon? Ganyan. Hanggang dumating ang time na ngusap sa akin ng Diyos na, anak, pagka binigay ko ulit sa iyo yan, baka mas lalo kang lumayo sa akin. Baka mas lalong mawala yung spirito mo, yung puso mo sa akin. Amen? Alam niyo po, sinurrender ko kay Lord lahat. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. No? Sabi ko, Lord, ibalik mo ko kung nasan ako. Alam niyo po ba, kapag ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kahit ipilit mo na sa tingin mong tama, kailanman hindi ka gagabayan ng Diyos. Sabi mo sa katabi, hindi ka gagabayan ni Lord. Kasi pagka hindi yan nakapaloob o hindi siya makakatulong sa tawag mo sa Diyos, hindi ka gagabayan ng Panginoon. Amen? Ngayon, praise God, na-restore ni Lord yung relationship ko. Nung nag-pray ako, sabi ko, Lord, ibalik mo kung nasan ako dapat. Hindi ko sinasabi na yung ibalik ako ni Lord sa lugar. I believe binalik ako ni Lord, no? Kasi nakapag-participate ulit ako, naalala ko nung Winning Manila. So, magkasaya ko nung kasi sabi ko, Lord, grabe, alam kong ito ako dapat. No, na talagang sa career ko, sobrang na-busy talaga ako. Buong buhay ko talaga, sabi ko nga, Lord, talaga bang buong buhay ko, nandito lang ako sa sales na to, ganyan. I believe kaya mo ko i-bless habang ginagawa ko yung kingdom mo. Amen po ba? Naniniwala pa kayo doon? Amen. Praise God. Ngayon, I believe na hindi lang ako binalik ni Lord sa lugar, o sa church, o sa ministry, o sa mga event, kundi yung spirito ko talaga. Yung ako talaga. Sino dito yung nagpipray ng ganyan? Na minsan kahit umaatin ka sa church, minsan kahit na nag-ministry ka, parang ang layo mo. Kasi may nawawala sa'yo. Tanong mo, ano yung nawawala sa'yo? Yung puso mo. Amen? Yung spirito mo, yung isip mo na dapat nakatuon kay Kristo. Amen po ba? Amen. Praise God.
Alam niyo po bakit ko share yun? And bakit ito yung isi-share ko? Because I believe na talagang si Lord kumilos sa buhay ko. And I want na i-encourage ang bawat isa na doon tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Minsan hindi ibibigay sa iyo ni Lord yung mga bagay na ine-expect mo, pinagpipray mo, kasi baka ikakapahamak mo yan. Amen? Ngayon, pag-usapan natin, guarded along the way. Sabi mo sa katabi mo, guarded along the way. Amen. Praise God. I believe na kapag tayo po ay nasa tamang daan, patungo doon kung saan niya tayo pinapupunta, poprotektahan niya tayo at gagabayan niya. Amen po ba? Amen. Something that was protected or watched over during a journey or a process. Alam niyo po, nung time na pinupursu ko yon, yung sabi ko, Lord, ito yung plano ko. Lord, magbe-bless ako sa church. Hindi naman masama sa puso ko na sa heart ko kung bakit ko siya hinihingi ulit. No, but ang pinaka-main concern ng Diyos, is to protect you during the process. Kasi kaya niyang ulitin yun sa totoo lang. Pero kapag ka nawawala na yung puso mo, yung espiritu mo sa Diyos, yung connection mo kay God, pwede niyang i-delay yun. Or pwede niyang hindi kanya gabayan sa bagay na yun. Amen. Basahin natin sa Exodus chapter 23 to 20 to 21. See, I am sending an angel ahead of you. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay yung naka-highlights? 1, 2, 3, go. To guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion since my name is in him. Amen. Praise God. Sino po naniniwala dito na merong promised land si Lord na inihanda sa buhay mo? Amen. Yung iba din sumagot, ulitin ko yung tanong, sino po dito yung naniniwala na merong promised land na inihanda si Lord sa buhay mo? Amen. Praise God. I-claim mo. No? Sabihin mo sa sarili mo na merong promised land. At alam niyo po, ito po kasi, ito yung pangako ni Jesus Christ sa mga Israel nung time na inutusan niya si Moses at si Aaron na ilabas yung Israel sa Egypt. And sabi ni Jesus diyan, ng Diyos diyan, see, I'm sending you an angel ahead of you. Ano pong ibig sabihin ng ahead of you? Nauna na sa'yo. Amen? To guard you along the way. Amen? So, sa lahat po ng mga naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay nandoon sa daan, patungo doon sa lugar na inihanda sa'yo ng Panginoon, sabi ng Diyos, I will guard you along the way. Amen? When you are in trials or trouble, always remember that God has already sent an angel ahead of you. Amen? Kung nandyan ka sa trials, dyan sa journey mo, maintindihan mo na merong inihanda na ang Diyos, nauna na siya sa'yo. And let me clarify this angel. Yung angel po na sinasabi dyan, hindi ito yung sila Angel Michael, Angel Gabriel. No, bakit? No? Angels cannot give forgiveness, only God. Yung angel na dyan, sinasabi dyan, ayan ay ang Diyos, nauna na si Jesus along the way, dun sa pagdaan mo, papunta sa promised land mo. Sino dito masaya? Amen! Kasi may pangakong binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Next. Wait lang. Sabi po dito, malaki ang epekto sa buhay natin malaki ang epekto sa buhay natin ng lahat ng mga nakaraan na pinagdaanan natin. Tama ba? Amen. You are today a product of your past, but you are not the person of your past. Why? Because this present has a hope in the future. Ulitin ko yan you are today a product of your past, but you are not the person of your past. Pwedeng may pinagdaanan ka sa nakaraan mo, pero ngayon, hindi na ikaw yung sa nakaraan mo. Nagets niyo po ba? Amen. Bakit daw? Because this present has a hope in the future. Yung present ngayon sa buhay mo ay may pag-asa sa hinaharap. Amen ba? Amen. Sino dito naniniwala na ang future is unpredictable? Naalala nyo na nag-pandemic, hindi naman natin alam na magkakaroon ng mga ganong pangyayari sa mundo, di ba? Unpredictable, no? Yung buhay, hindi mo alam, nagkasakit yung anak mo, hindi mo alam na darating yun, tama ba? Amen? Hindi mo alam na may darating na problema after 3 months, no? So sa tingin mo, ang future is unpredictable. Pero naniniwala din po ba kayo na ang future is also predictable? Amen ba? Amen. Bakit kaya? Whatever you are doing now in present is predicting in the future. Paano mo nasabi yan, Sister Dang? No, for example, kumakain ka ng sobrang tatamis ngayon.
At hindi mo tinitigil ng 3 taon. Sa tingin mo ba, in future, healthy ang katawan mo? No, sinasabi ko yun sa sarili ko. Hindi, joke. No, kasi kahit naman ako inakausap din ng Panginoon, no? So, the future is also predictable. Amen? Kung tamad ka mag-aral ngayon, sa tingin mo, makakapagtapos ka? Sa tingin mo, matataas yung grado mo? Hindi, di ba? No, so, yung bagay na ginagawa mo ngayon, ay pwedeng nagpe-predict sa pagiging future mo. Tama ba? Amen. Praise God. Alam niyo po ang problema ng mga tao ngayon, no? Past possess and future focus. Okay, ano ibig sabihin ng past possess, no? Sino dito yung may kilala ka na ang kwento noong panahon namin eh? Alam mo ba, itong kabataan namin, ganito, ganyan. Naku, ang tawag na sa kanila is possess ng nakaraan. No, sa mga mag-aasawa, ikaw dati, ganito, ganyan, ganyan, hanggang ngayon. Di ba, lagi sinishare dito sa pulpit na 30 years na yung kasalanan ng asawa mo, binabalikan mo pa rin ngayon. Sabi mo, past possess ka. Past possess ka. Amen. Praise God. No? Iniisip mo noon yung mga kabataan, ganito, ngayon, ganyan, di ba? Praise God. Ano ang kwento mo kanina? Ano yung ginawa ni Lord sa'yo? Tanungin mo sa katabi mo, ano ginawa ni Lord sa'yo kanina? Ako ang ginawa sa akin ni Lord kanina tsaka kahapon. Kahapon, sobrang masaya ako because I believe na si Lord talagang sinasamahan kami. No, sa gawain ng blessing, sa mga fellowship namin, at binubuhay niya kami, nare-restore niya kami. No, sabi ko nga, Lord, kung hindi ko sinurrender sa Panginoon lahat, hindi ako makakabalik kung saan ako dapat pala. No? Praise God. Amen. Sabi dito, ulitin ko para maintindihan natin, you are today a product of your past, but you are not the person of your past because this present has a hope in the future. Maaaring masama yung pinagdaanan mo, marami kang kasalanan noon, no? Pero hindi na ikaw yan ngayon. Sabi mo, hindi na ikaw yan. Amen. Bakit? Kasi merong pag-asa sa hinaharap. Amen. Along the way, seek God presence over your life. No, along the way sa paglakad mo, no, sa pagsunod mo sa Panginoon, isik mo lagi ang presence ni Lord. Kasi kapag ang sinisik mo na ay puro pera, puro, alam mo yon, puro pagpapaganda, puro achievement sa life, nakakalimutan mo si Jesus Christ, no? Eh hindi ka magtatagumpay. Sabi sa katabi mo, hindi ka magtatagumpay. Amen. Okay, sabi dito wait lang Kapag ang palagi mo daw kinukwento ay nakaraan, ibig sabihin wala kang kwento ng kasalukuyan. Tama ba? So dapat meron kang laging kwento. Ay, ang ginawa sa akin ng Panginoon kanina, ganito, ganyan. Dapat laging future focus, no? Hindi ka laging sa nakaraan. Yes, maganda yung ginawa sa iyo ng nakaraan, pero mayroong pang ginagawa si Lord sa ngayon. Amen ba? Praise God. No, yung ibang tao naman, future focus, nakatingin sila sa future nila, kaya naman yung mga decision nila sa buhay ay patuloy na nag-iingat sila. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 20, forget the former things, do not dwell on the past. So sabi ni Jesus, forget the former things. Sino dito yung magsasabi na nakalimutan niya na lahat ng nakaraan niya? Di ba hindi naman? Marami ka pang naaalala. But God never said, stop remembering. But God said, stop reliving. No, ang sinasabi ng Diyos, wag mo nang isa pang buhay yung dati mong buhay. Amen? Wag mo nang tingnan lagi yung nakaraan mo. Amen? Kasi may magandang future na naghihintay sa'yo. Amen? Praise God. Ngayon, punta na tayo dito, no, sa kwento. Naiintindihan niyo na po ba? Along the way, igagard ka ng Panginoon. Amen? Kaya magtiwala ka lang. Hallelujah. Basahin natin sa Numbers, no, o mga bilang, 14:1-4. So medyo marami akong verse ngayon. Nawa ay patuloy tayong maging
Attentive, no, sa pakikinig dahil may sasabihin ng Diyos. Amen. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at nang magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupang pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ang ating asawa at anak. Mabuti pa'y bumalik tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna pagbalik. Amen. Alam niyo po, kaya sila nalungkot. Alam niyo yung kwento, I believe, no? Nagpadala ng espiya sila Moses doon sa Canaan, no? Doon sa Promised Land. At ang kwento ng kagamihan doon sa espiya is negative, na hindi natin kaya doon. Mga higante yun nandun. Pero, bukod kay Josue at kay Caleb, no, sabi nila, maganda doon, no, matatalo natin yung mga tao doon, no, kasi mga giants po yun yung mga taong nandoon. Okay. Sabi dito, this was not the first time the Israelites had suggest such drastic measure, but this was certainly the most unreasonable time for them to do so. The Lord responded. Amen. Okay, sabi dito, after all that they had seen God do, why would they ever desire to go back? Sabi kasi dito, no, marami pong mga himala na ipinakita ng Diyos sa mga Israel nung time na nasa Egypt pa lang sila. Alam niyo po ba yung kwento? Amen. Ang daming mga miracles, signs and wonders na pinakita ng Diyos na kailangan yung umalis dyan sa Ehipto at ang ibinigay kong leader sa inyo ay si Moses. Amen. Praise God. Pero dahil lang sa narinig nilang balita, ikaw ba kapatid, dahil lang sa narinig mong balita, ayaw ka na? Pangako sa'yo ni Lord, nag-send siya ng angel of the Lord ahead of you. No, dahil lang basta sinabi sa'yo ng kaibigan mo, ng pamilya mo, hindi ka na ba magpapatuloy sa daan? Amen? Praise God. Huwag tayo maging katulad ng mga Israelites. No, na talagang talagang kahit anong himala, no, parang wala. No, grabe. Okay. Praise God. Gusto nilang bumalik sa Egypt. Okay, next slide tayo. Returning to Egypt means rejecting God's leadership. Okay. Sabi dito, returning to Egypt would have meant rejecting God's leadership. Okay? Without leadership of God, hindi sila maaalis doon sa Egypt. Tama ba? Kung walang mga pastor, mga leader, hindi tayo maaalis sa dati nating buhay. Kung walang nangaral sa'yo, tama ba? Sabi doon, kung yung pagbalik nila sa Egypt, ibig sabihin, nire-reject nila yung leadership na binigay ng Diyos sa kanila. Amen. Minsan sa buhay natin, mga Christian, tayo mga nakakilala sa Panginoon, konting problema lang, no? Gusto mo nang bumalik sa dati mong buhay, o kaya naman, ayaw mo na. No? At ibig sabihin, no, pag gusto mong bumalik sa past mo, kasi past possess ka nga di ba? Nire-reject mo daw yung leadership na binigay sa iyo ng Panginoon. Yung mga taong in-appoint ni Lord para ikaw i-guide. Amen. Sabi ito, all that the Lord has spoken, we will do and we will be obedient. Yet, wait lang. Ayan, sabi dito, kasi sabi nila, mag-appoint na lang tayo ng ibang leader, no, na magdadala sa atin, pabalik, kasi ayaw na nilang tumuloy, no, kasi iniisip nila, matatalo sila, di ba? Doon na lang tayo mamatay sa dati nating buhay, di ba? Kaysa naman magpatuloy doon, mamamatay din naman tayo. Grabe yung unbelief nila. Amen? Next, returning to Egypt means rejecting God's promise. Kung ikaw ay babalik sa dati mong buhay at hindi ka lalakad patungo doon sa pangako at plano sa iyo ng Panginoon, meaning, nire-reject mo yung mga pangako ng Diyos. Hindi ka naniniwala na pinalaya ka niya, hindi ka naniniwala na mayroong totoong Diyos, hindi ka naniniwala na na kaya ka niyang baguhin. Na hindi ka lang para sa nakaraan mo, hindi ka lang dapat mag-standby dyan, mayroong future na naghihintay sa'yo. Amen? Returning to Egypt means rejecting freedom. Basahin natin dito. In the book of Exodus, and the Israelites were nothing more than slaves. Kumbaga, yung mga Israelites, talagang mga alipin sila, no? And alam niyo po ba, nung time, kaya yung mga Israelites, nung time na nasa Egypt sila, nagpray sila kay God. Sabi nila, Lord, nahihirapan na kami, ilabas mo kami dito, ganyan. Naginig ng Diyos yung panalangin nila, nung time na nasa Egypt sila, at nahabag ang Panginoon. Nung time na naginig ng Diyos ang panalangin ng mga Israelites, no, nagpadala siya ng leader. At sino yung leader na yon? Si Moses, no, at si Aaron. Si Aaron, nasaan ba si Aaron? No, nagpadala siya ng leader.
Ngayon, tinugon ng Diyos yung panalangin ng mga Israelites noong time na nasa Egypt sila. Ngayon, na inalis sila sa Egypt, gusto nilang bumalik. Maybe sa buhay natin, nag-pray ka na, Lord, gusto ko na mabago yung buhay ko. Lord, gusto ko na makaalis sa sitwasyon ng buhay ko. At merong ginamit sa'yo ang Diyos para makaalis ka dyan. Tama ba? Meron ba? I believe lahat tayo merong ginamit ang Diyos para makalabas tayo. Nakalimutan mo bang pinag-pray mo yan? Na umalis ka dyan? Na gusto mo na baguhin ka ng Diyos sa sitwasyon na yan? Nakalimutan mo bang may ginamit sa'yo si Lord? Amen. At ngayon, nasan ka ngayon? Nasa presensya ka ng Panginoon. Amen. So, wag ka nang babalik. Sabi mo, wag ka nang babalik. Kasi lumalakad ka na along the way At sabi, you are guarded along the way. Ginagabayan ka, pinoprotektahan ka ng Diyos sa daan, patungo sa magandang purpose at calling ng Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Basahin lang po natin iba, no? Okay. Basahin natin dito. Craving Egypt resembles the state of being possessed by past experience. No, yung pag nagkikrave ka ng Egypt mo o kinikrave mo yung buhay mo sa dati, no, ay nagsisimbolo yon na ikaw ay past possessed. Kung baga parang gusto mo na mas yung dati mo nalang buhay, gusto mo parang dati wala naman mga ministry, nakapagpahinga naman ako. 'Di ba? Dati wala naman Jacob, no, nakakaano naman ako. Ang dami ko pang benta 'di ba? Dati ganoon, 'di ba? Gusto mong bumalik sa dating buhay na hindi ka lumalago. No, so sabi doon, craving Egypt resembles the state of being possessed by past experience. Alam niyo po ba, iba na yung ginagawa ni Lord sa iyo ngayon. Sabi mo sa kati mo, huwag ka nang bumalik. Amen, huwag mo nang balikan. No? Praise God. Huwag mong hayaang bumalik sa dati mong buhay kapag nahihirapan ka ngayon. Sino dito nahihirapan ngayon? Okay lang yan. Sabi mo, okay lang yan. Alam mo, hindi natatapos ang problema. Kahit umalis ka sa Diyos, may problema pa rin. Tama ba? Mas mabigat nga eh. Di ba? So ano lang gawin mo? Magtiwala ka sa Diyos kasi may pangako naman siya. Amen? Huwag mo na isa pa mo yung dati mong buhay. Praise God. Basahin natin dito sa mga Bilang, chapter 14, verse 11. Tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang himalang ginawa ko para sa kanila. Alam niyo po ba, nung time na nandun sila sa disyerto ba yun? Sa inyo? Di ba? Si Lord ang nagpapakain sa kanila. Hindi sila nagtatrabaho. Ibigay si Lord yung pagkain. Di ba? Grabe yung mga himalang pinakita sa kanila ng Diyos. Ngayon, sabi ni Lord, grabe naman. Sa atin kaya, sa buhay natin mga Christian at nakakilala sa Diyos, marami ng bagay na binigay sa iyo ang Panginoon. Marami ng bagay na pinakita sa iyo. Ano ba yung mga binigay sa iyo ng Diyos? Yung buhay mo, yung lakas mo. Kung bibilangin mo isa-isa, napakadami. Tapos hindi ka pa rin maniniwalang meron Diyos na pumili, tinawag ka, may magandang plano sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka na ngayon. Amen? Huwag tayo maging katulad ng mga tao na kahit anong himala. Alam niyo mga ganong tao bulag yun Sabi mo sa atin, huwag tayong bulag. Amen? At isa pa, walang relasyon yun sa Diyos. Kasi pagkakilala mo ang Panginoon, kasi minsan kahit anong himala, kahit anong ibigay sa'yo ng tao, kung di mo siya kilala, minsan pang hirap paniwalaan. Pero pagkakilala mo ang Diyos at naiintindihan mo kung sino siya sa buhay mo, maniniwala ka naman di ba? Alam niyo ba, si Moises, nakipag-usap siya sa Diyos na patawarin ng mga Israel dahil sa kasalanang ginawa nila. Sabi sa katabi mo, ay grabe. Nung time na nabalitaan nila na maguluto, mapuhigante doon sa sa Promised Land, kasi nagpadala sila ng spy, sabi nila, palitan na natin yung leader natin. Para, tayo pabalik kasi mamamatay tayo dito. Diba? Pero alam niyo yung ginawa ni Moses, pinalalangin sila. Kung ikaw leader, ginaguide mo yung mga tao na to para maligtas. Tapos ang gusto pa nila, palitan ka. Gusto pa nila, alam mo yung, hindi sila naniniwala. Alam niyo sa ating mga Christian, sa ating mga JTG Manila Church, minsan, ginaguide ka tinuturuan ka na. Tapos dumadating ka pa sa punto na parang, ewan ko sa'yo, ayoko na makinig sa'yo, Kasi parang, pakilimera ka naman sa life ko Di ba? Yun yung mga Kristiyanong ayaw makorek. Alam nyo ba, kapag sold out ka sa Diyos, ready ka laging magpakorek.
Kasi naniniwala ka, you are guarded along the way na merong mga taong nilagay ang Diyos para ikaw ay protektahan sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay. Amen! Praise God! Alam niyo, grabe naiyak ako doon sa puso ni Moses kasi kung ako na masasaktan ako eh. Pero dahil alam niyang may pangako ang Diyos sa Israel, nanalangin pa rin siya. Nilalaban niya na, Lord, patawagin mo itong mga tao na to. Alam niyo ba yung mga leader, mga pastor, yung pastong natin, nilalaban tayo. Sabi mo sa katabi mo, lumaban ka rin naman. Amen, may nananalangin sa'yo eh. Amen? Praise God. Sabi sa next, Bilang chapter 14 verse 17, kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Moises to, nakikipag-usap sa Diyos. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang inyong mga tao at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto. So ibig sabihin, marami ng himala at noon pa man ginagabayan na sila ng Diyos. Doon pa man sa Egypt, bago sila lumabas, ginagabayan na sila ng Panginoon. Sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang mapagpatawad sa mga nagkasala. Grabe yung puso ni Moses. Sabi mo, grabe yung puso ng mga pastong natin. Grabe yung puso ng mga leader natin. Na minsan parang, ang kulit mo, hindi ka na nakikinig, pero nananalangin pa rin sila sa Diyos na, Lord, patawarin mo siya. Lord, tulungan mo pa rin siyang bumalik sa'yo. Lord, ipakita mo pa rin sa kanya yung mga himala mo nang sa gayon, magkaroon siya ng pusong bumalik sa'yo. Grabe, sabi mo sa katabi mo, grabe. Praise God. Basahin natin next verse. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Grabe, palakpakan naman natin si Lord doon. Minsan tayo, mga tao, ang tigas talaga ng puso natin. Pero dahil may nanalangin sa'yo, si Moses, nanalangin si Moses sa Diyos para patawagan yung mga Israelites. Sabi ng Diyos, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Alam niyo po, pag mayroong nananalangin sa buhay niyo, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi hindi natin alam na yung buhay natin talaga hindi karapat-dapat sa Diyos eh. Pero dahil may taong nilagay, may leader na nilagay para ikaw ay gabayan, along the way, sa purpose ni Lord sa buhay mo, magpasalamat ka. Amen. Ngunit, pero may ngunit eh, pinatawad na ng Diyos. Ito ang tandaan mo hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo. Isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi na makakapasok sa lupaing pinangako ko. Sa inyong mga ninuno, paulit-ulit akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na! Amen! Praise God! Huwag mong patagalin. Sabi mo sa katabi, huwag mong patagalin. Kasi baka dumating yung time na wala nang haing ihahain sa'yo. Pwede kang patawagin ng Diyos, pero wala na, tapos na eh. Sinabi na ni Lord lahat ng pangako niya na, anak, ito yung pangako ko sa'yo, maganda yung plano ko sa'yo. Pero dahil ang tigas-tigas ng puso mo, kahit ang dami ng himalang binigay sa'yo ng Diyos, ayaw mo pa rin. Pero, alam mo, salamat sa mga pastor na patuloy na nagpe-pray sa atin, no? Na kahit na rebelde yung puso natin, hindi tayo danunong balik sa Diyos, merong mga tao nandyan para manalangin sa atin. Palakpakan naman natin ang mga lingkod ng Diyos. Salamat sa buhay nila. Hallelujah. Praise God. Pero alam nyo, si Lord, na ano na talaga siya, kumbaga parang hindi na, tapos na eh. Dagating sa buhay natin na matatapos, kumbaga parang binigay sa ni Lord yung plano niya. Pero dahil ayaw mo, wala siyang magagawa. Tama ba? Praise God. Yung mga Israelites na yon, bumalik sila. No? At dahil hindi nila kasama yung Ark of the Covenant, binigyan sila ng babala ni Moses na na sasagupain sila ng mga kalaban sa pagbalik nila. Ngayon, ang nangyari, namatay sila. No, kasi nga dahil sa pagiging pasaway nila. So nawa, JTG Manila Church, wala sa atin yung tumigas na talaga yung puso mo na hindi ka talaga naniniwala na kaya kang dali ni Lord doon sa promised land mo. Sabi mo sa katabi mo, in Jesus' name. Amen. Praise God. Next, punta naman tayo dito sa Exodus chapter 23 verse 20. So this is our main day, sabi dito, to guard you along the way. Ito yung pangako ng Diyos, no? Basahin lang natin ng maigi, no? Para maintindihan natin. Kung gaano kalawak at kung gaano kadakila yung plano ng Diyos para sa mga Israel. Okay. Okay, next verse. Nabasa na natin kanina yan. If you listen carefully to what He says and do all
that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose to those oppose you. My angel will go ahead of you and bring you into the land of Amorites, Hittites, Perizzites, hindi ko na mabasa lahat, basta may sites, and I will wipe them out. Alam niyo po ba yung mga Hittites na yan, mga giants yan. At sabi ng Diyos, kung makikinig ka sa akin ng mabuti, iwa-wipe out ko yan. Lahat ng giants na nakikita mo, hindi mo na makikita yan. Ang makikita mo na lang yung glory ko, yung pangako ko sa'yo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka kasi. Amen. Praise God. Pakinggan mo yung sinasabi ni Lord sa'yo. Along the way, maraming problema. Amen. Pero may sinasabi ang Diyos sa'yo. You are guarded along the way. Pinoprotektahan ka ng Diyos na kahit ang daming giants na dumadating sa buhay mo, hindi ka pababayaan ng Diyos kasi may pangako siya. Amen. Promised land is not just flowing of milk and honey. Promised land is also a wandering of giants. Yung pangako, yung promised land ni Lord sa buhay natin, hindi lang ito yung para sa promised land ni Lord, ay masaya doon, ang daming yung Caleb, grabe, nakita nila, ang ganda ng lugar, tapos may mga lalaki ng mga prutas, ganun. Pero hindi lang yun about doon, no? Kundi ano yun? May mga giants din. Amen? Yung blessing. Okay, sige, talo na tayo dito. Exodus chapter 23 verse 27, I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter, and I will make your enemies turn their backs and run. Alam niyo, grabe na yung mga sinabi ng Diyos, no? Kumbaga, sabi niya yung mga kaaway niyo, no? Atras sila, no? Kasi si Lord ang may control, eh. Mas malaki si Lord sa giants ng buhay natin. Amen? Next. Alam niyo po ba, nung time na, grabe to, yung time na yung mga Israelites, naglalakad sila, no, papunta doon sa Promised Land, meron tong tinatawag na pillar of clouds and pillar of fire. Pillar of clouds kapag umaga daw, pillar of fire kapag daw gabi. No, so, i-assume natin na parang ganyan. Kasi, grabe. Ngayon, kung babalik tayo sa panahon na yan, halimbawa, ikaw, babalik ka dyan, no? Sa tingin mo ba, hindi pa ba totoo na may Diyos na gumagabay sa'yo? Tama ba? Sa tingin mo ba, hindi ba totoo na mayroong dakilang Diyos na may pangako sa'yo? Bakit ang tigas ng puso ng mga Israelites kaya? No? Kasi pinakita naman ni Lord lahat eh. Basahin natin yan ha. Dito sa Bilang chapter 14, verse 14, hindi ko na nilagay. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, ito kasi yung panalangin ni Moses, no? Alam din ng mga iyon, ang Israel, ay hindi, pakikipag-usap niya pala to. Ulitin ko. Kung ito ay sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon, ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Amen. Alam niyo po, ginagabayan tayo ng Diyos. Pinoprotektahan ka niya. Hindi mo man nakikita. Pero naisip mo ba na pwedeng ngayon wala ka na? Tama ba? Kasi ginagabayan ka ng Diyos eh, hindi pa siya tapos sa'yo. Clouds and fire are often used in the Bible to represent God's presence. Ngayon, church, kung wala ka sa presensya ng Diyos, magagamdaman mo hindi ka protected, hindi ka guarded. So kailangan balik ka doon. Balik tayo sa presence ng Lord. He will guard you along the way. Mahalaga, magpatuloy ka lang sa paglakad. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Okay. Joshua and Caleb are dedicated servant with a focus on the future. Okay. Sabi natin kanina, ang problema ng mga tao, ano yun? Past possess and future focus. Si Joshua and Caleb, no, ay nakatingin sa future. Kumbaga nakatingin sila sa hinaharap na meron pinangako si Lord doon. Maganda doon. Maganda yung panghakong inihanda ng Diyos sa atin. Kaya hindi nila nakita yung giants. I know, alam niyo yung kwento, no? Along the way, naniniwala silang poprotektahan sila ng Diyos. Basahin natin dito sa bago doon, basahin natin sa Bilang chapter 14. Puro verse po ito, no? Basahin lang natin, mainam ang lupaing tinignan namin. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. No? Yun ang sabi ni Joshua at ni Caleb.
Next, magtiwala kayo sa Kanya. Ito yung times na ini-encourage nila yung mga Israelites na magpatuloy. Amen. Alam nyo, pag ini-encourage kayo ng kapatid nyo, makinig kayo. Tama ba? Pag sinasabi ng kapatid mo, patuloy ka lang. Madaming problema, pero tuloy ka lang. Kasi sabi mo, kasi ano yun totoo yun Alam niya kasi na wala tayong ibang pupuntahan kundi si Lord lang. Kaya pag nanghihina ka na, makinig ka lang pag ini-encourage ka. Amen? Sabi nila, Caleb, magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali nating silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang Kanyang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Sabi sa katabi, huwag kang matakot. Alam niyo ba, doubt can transform a dream into a nightmare. Nightmare. Kapag ka pala nagdududa ka, yung magandang pangako sa'yo ng Diyos, nagiging horror story, no? Yung mga Israelites namatay Di ba? Kapag ka nagdududa ka, sabi mo sa katabi, huwag ka magduda. Kasi poprotektahan ka naman ni Lord along the way Magpatuloy ka lang. Amen? Remember, God is greater than any giants. Yung pinanghawakan ng dalawang to is yung sinabi sa kanila ng Panginoon, yung pangako ng Diyos. Again, kanina, di ba, ang tawag dito? Yung kanina about Egypt na yung lahat ng mga gustong bumalik sa returning Egypt, no, means rejecting God's promises. Ngayon, si Caleb at Joshua, in-embrace nila yung promise sa kanila ng Panginoon. Kaya, ini-encourage nila yung mga Israelites na magpatuloy. Kaya naman, sabi mo sa katabi mo, kaya naman. Ayan, para magising. Okay, Numbers chapter 14, verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Alam niyo ba, kapag ka nagpatuloy ka lang, nagtiwala ka sa pangako ng Diyos, no? Idadaling ka ni Lord sa lupang pangako niya sa'yo. At kasama yon ng iyong mga lahi. Sabi sa katabi mo, kasama ng lahi mo. Pero kapag dinishonor mo si Lord, dinishonor mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo, nireject mo yon at bumalik ka sa dati mong buhay, maging yung mga lahi mo din ay madadamay at mamamatay. Kaya naman, sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Nanakot no? Maniwala ka na mayroong Diyos na gumagabay sa'yo along the way. Amen? Hindi ka niya bibiguin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka niya bibiguin. Kahit na minsan pagod ka na, kahit na minsan puyat ka na, tuloy-tuloy ka lang. Amen? Malapit na pa matapos. Ayan. God will never put you through a season of pressure without releasing a season of greater power. Amen. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa season na nakaka-pressure nang hindi siya magbibigay ng mas higit na kapangyarihan sa'yo. Alam niyo, minsan yung duda, yung doubt sa himala o sa evidence ng kabutihan ng Panginoon. Nagbibigay yun ng takot, no, ng kaduwagan, no, ng unbelief, no. Pero hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga problema o pressure sa life na hindi ka niya bibigyan ng mas higit na nakapangyarihan to overcome. God will guard you along the way. Ang problema natin, pag nagkakaproblema tayo, napaparalyze na tayo. Parang, Lord, tapos na ba yung problema? Tapos na ba yung buhay ko dito? Ito na ba yun? Dito, para ba ako sa problema na to? Tapos nagmamakaawa ka kay Lord. Pero hindi mo napapansin, naghihinto ka na, napaparalyze ka na. Paano ka i-bless ng Lord kung nag-i-stagnant ka? Don't sit or just stand there. Sabi mo sa katabi mo, move! Amen. Huwag ka lang basta humupo at umayak ng umayak. Lord, ito yung problema ko. Lord, anong gagawin ko? 3 buwan ka nang umiiyak, pero wala kang ginagawa. God will guard you along the way. Kailangang mahalaga lang nagpapatuloy ka. Amen. Hindi tayo mawawala ng problema. Our problem is God's protection minsan sa sarili natin. God is protecting you sa sarili mo. Kasi, alam niyo, totoo yun sa buhay ko. Meron akong hinihingi sa Panginoon, pero I believe God protecting me sa sarili ko rin. Kasi kilala ni Lord ako Alam ni Lord yung puso ko, alam ni Lord yung response ko. Kaya kahit meron ako hinihingi sa Kanya na parang sa tingin ko o sa tingin ng iba ay kalooban naman ng Diyos, pero hindi niya binigay because God is protecting you sa sarili mo. Kasi kilala ka ng Diyos.
Amen? Na pag binigay niya sa'yo agad yan, nak, mawawala ka na. Nak, makakalimutan mo na ako. Amen? The greater the challenges, the greater the assistance of God. Amen? Okay. Sige, talo na tayo. Basahin natin ulit dito sa Exodus chapter, ayan, yung naka-highlights naman. Habi doon, to guard you along the way to bring you into the place. No, God will position you. Sabi mo sa katabi mo, pinuposition ka lang ni Lord. No, nandiyan ka sa sitwasyon na yan kasi pinuposition ka niya sa greater things na nag-iintay sa'yo. Don't wait for a better situation to become a better person. Okay? Huwag mo hintay yung magandang sitwasyon ng buhay mo para maging mabuti kang tao or may higawin ka, di ba? Huwag mo hintayin yun kasi lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakamali. Mahalaga magpatuloy ka. Along the way, God will, nabulol no? Along the way, God will guard you. Amen. Okay. Tatapos na po ako. Mga 10 to eh. Hindi. Exodus chapter 23 verse 30. Sabi dito, little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take the possession of the land. Sabi ni Lord dito sa mga Israelites, unti-unti kong aalisin yung problema doon sa promised land. Okay, church, pagka tinanggal ni Lord yung problema sa buhay mo, hindi lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi baka malimutan mo siya. Kasi baka baka sobra ka na mag-enjoy, no? Minsan iniiwan ni Lord yung mga problema at inuunti-unti niya. Alam niyo ang mahalaga, tinutulungan ka niya. Amen? Ang mahalaga, nandun ka sa promised land ng Diyos at patuloy ka na nagtitiwala sa Kanya. Exodus 23:29, but I will not drive them out in the single year because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Hindi ka mawawala ng problema, pero tutulungan ka ng Diyos. Tama ba? Sino dito may problema? Pangako ng Diyos, God will guard you along the way. Puprotektahan ka ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Hindi lahat ng problema tatanggalin sa'yo ng Panginoon ngayon. Kasi tingnan nyo kung ikaw, meron kang freedom na kainin mo lahat ng pagkain, no? Tapos hindi ka magkakasakit. Di ba lahat ng pagkain kakainin natin, lahat ng gusto natin, yung matataba, bulalo, sorry, sinigang, sinigang lahat, di ba? Kasi walang limit iniisip mo, hindi ka naman magkakasakit tama ba? Pero, alam nyo ba, binigyan tayo ng Lord ng kailangan nating madisiplin sa buhay natin. Na dapat magkaroon ka ng kontrol sa sarili mo, no? Dahan-dahan kang tutulungan ng Diyos kasi God is preparing you. No, kapag pwede kasi lahat na gagawin mo at nawawalan ka na ng kontrol, malilimutan mo na kailangan mong i-discipline yung sarili mo. Amen? Praise God. Last verse na po. Balikan natin yung main verse. See, I am sending an angel ahead of you. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. To guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. No? Iga-guide ka ng Panginoon, poprotektahan ka niya along the way. Kasi may pangako siya. Nauna na siya doon. No, bago ka papunta, nandun na siya. No, at alam ng Diyos kung ano yung magiging response mo sa buhay na to at tutulungan ka niya. Amen, abi mo ang mahalaga. Takasa mo ang mahalaga. Nagpapatuloy ka. Amen. Huwag ka matakot sa sasabihin sa'yo ng iba. Merong calling ang Panginoon sa buhay natin. At kung hindi mo pa nadidiscover yon o hindi mo pa nakikita yon sa buhay mo, magpatuloy ka lang. Kasi gagabayan ka naman ng Panginoon no? Poprotektahan ka naman niya. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sino po na-bless ng Word of God? Amen. Praise God. Guarded along the way. Poprotektahan tayo ng Panginoon. Amen. Sige po, pwede po ba tayong yumuko? Pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito? Hallelujah, Lord. Marami pong salamat. Dahil mas lalo naming naunawaan na kami ay pinoprotektahan mo along the way ng aming paglilingkod, ng aming pag-discover ng calling namin sa iyo. Lord, ng paglakad namin sa general call mo sa amin na ikaw ay sundin, Panginoong Jesus, na i-forsake namin yung kasalanan.
at patuloy na mag-uwi ng maraming tao, Panginoon. Lord, along the way, marami kami mga problema, mga giants, Lord God. But pangako mo, Panginoon, nauna ka na doon. Napangako mo, Lord, nandun ka na. Panginoon, doon sa pupuntahan namin, Lord, at inihahanda mo, Panginoon, yung magandang plano mo sa buhay namin at sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa mga pastor, sa mga leader na nananalangin para kami patuloy na magpatuloy, Panginoon. Salamat, Lord, dahil mas naunawaan namin na patuloy kami makinig sa tinig mo, Panginoon. Sa pangako mo, Lord God, at huwag kami bumalik sa aming nakaraan. Tumingin kami sa hinaharap na ikaw ay Diyos na may natapat sa iyong pangako, na hindi mo kami pababayaan, ni iiwan man. Na ang pangako mo sa amin ay hindi pa kami mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon kami ng buhay na mapayapa, Panginoon. Lord, salamat sa revelation mo. Salamat, Lord, sa clarity ng buhay namin na hindi lang kami basta matatapos lang sa career namin, sa pamilya namin, kundi Lord, meron kang calling sa amin. Meron kang purpose sa buhay namin, Panginoon. Amen. And I pray, Lord, sa lahat ng mga narito, Lord, patuloy ka mangusap sa bawat isa. Na makita namin kung nasan kami dapat. Na mapunta kami sa tamang daan, patungo sa iyo, Panginoon, at patungo sa purpose at calling mo sa buhay namin, O God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy nating sabay ng Panginoon. Patuloy natin siya pasalamatan. Salamat, Lord, sa iyong proteksyon, Panginoon. Salamat,